Magandang oras sa inyo muli mga kaibigan ko sa Radyo Pilipino UK sa ating palatuntunang kape at balita. Ngayon lamang ko tayo nakabalik dahil medyo tinamaan ho tayo ng gout, isang napakatinding sakit na hindi kaya ni numan. Kaya kung sino man po ang may sakit na ganito, eh, ingat-ingat at tiis-tiis lamang mga kaibigan ho. Makukuha rin yan bandang huli. Abay, bukas, eleksyon na. Handa na ho ba kayo? Ang pinakapayo ho ng marami, siyempre yung mga naunang botante, payo sa mga batang botante, para ho perfect yung inyong isusulat na mga kandidato ninyo. Kailangan ngayon pa lamang ho, gumawa na kayo ng inyong kodigo. Di naman siguro bago sa inyo kung ano yung kodigo, di ba? Siyempre, yung nung nangongopya tayo sa eskwelahan, nung panahong estudyante tayo, yun ho ang ibig sabihin ng kodigo. Susulat mo doon yung pangalan ng mga kandidato, isasalansan mo doon kung saan mo siya gustong ilagay, number 1, number 2, number 12. Pero ang katotohanan ho yan mga kaibigan, 12 senador lamang ang ating pipiliin, hindi pwedeng humigit ho dyan, isang party list at saka iba pang mga opisyal. Ho. And after that, kailangan palalagyan mo ng indelible ink yung itong hintuturo mo na nanghintuturo para makita, mapatunayan na ikaw po ay bumoto mga kaibigan. Bukas na po ito at habang papalapit nga po ang nakatakdang eleksyon, ay lalong pinaigting nitong si Vice President Sara Duterte ang panawagan na maging mapagmatsyag ang bawat isa. Bakit ho ikanyo? Mapagmatsyag dahil po may mga napaulat, may mga lumutang na mga balita na magkakaroon po ng malawakang manipulasyon sa resulta ng eleksyon at ito ay pangungunahan ng isang grupo na kung tawagin po nila ay alyansa. Alam niyo na siguro kung sino tong alyansa. Sino ho ba ang may kakayahan o sino ho ba ang may resources na magsagawa ng ganito kung hindi yung mga nasa administrasyon, di ho ba? Alangan namang nasa oposisyon. Hindi naman sinasabi ni BP Sara na ito ay chismis lang, kundi ang payo niya maging mapagmatsyag dahil kapag may usok o may apoy, di ho ba? Bago pa man mag-eleksyon, ayan no, may lumulutang na magkakaroon ng manipulasyon sa resulta po ng eleksyon. Mayroon na umano mga kaibigan na nakarating sa kanya kay BP Sara na nagsimula ng gumapang ho yung magsasagawa ng manipulasyon dyan po naman sa election results sa iba't ibang panig po ng bansa nating Pilipinas. Naku po, ibig sabihin no, pangmalawakan ito mga kaibigan, hindi lamang sa iisang lugar kundi saan mang panig po ng Pilipinas. Hindi lamang sa Luzon, hindi lamang sa Visayas, kundi maging sa bahagi na po ng Mindanao, pangmalawakan no, ang gagawin nilang operasyon mga kaibigan. Ano ho, binigyang diin ni Vice President Sara na walang pakialam ang alyansa kung bumalik man sa madilim na yugto ng narcopolitics ang Pilipinas at ang bangungot na naranasan ng bawat Pilipino, partikular ang mga naging biktima ng Bagyong Yolanda na nakaranas po ng matinding hirap, pagsisinungaling ng mga politiko at pagmamalabis ng mga nasakapangyarihan na atin na pong napatunayan sa nakalipas na ilang taon po lamang mga kaibigan. No? Yun no, ang nais ipabatid, no? At ilagay sa isipan ng bawat isa. Ipaalala nitong si Vice President Sara Duterte mga kaibigan, ang pinakamasaklap niyang nangyari ay noong iboto ng taong bayan ng isang leader na walang kapabilidad na arokin ang tunay na sitwasyon ng mga Pilipino. Wala siyang kakayahang damhin ang tunay na damdamin ng bawat Pilipino, yung mga partikular yung mga nasalaylayan ng lipunan.
Siyempre kapag ikaw ay nakaupo sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno at hindi ka lumalabas, mga kaibigan, sa iyong tanggapan, hindi ka nagpupunta dun sa mga tunay na nakakaranas ng kahirapan, hindi mo mararating, hindi mo mararamdaman ang kanilang ang kanilang nararanasang hirap. O hindi mo madama yung kanilang pagsusumikap na makapagkain ng kanilang pagkain sa pagkainan 3 beses isang araw, pagre-remedyo ng kanilang pangangailangan, partikular yung kanilang mga anak na pumapasok sa mga eskwelahan araw-araw. Ganun ho ang nangyayari ngayon, mga kaibigan, kaya puro press release lamang ang lumalabas sa palasyo. Meron bang tagapagtanggol yung alin nila dyan, mga kaibigan, no? Si Aling Claire, ano? At ito pa, iginiit ni VP Sara, mga kaibigan, na pinagbabayaran ngayon ng taong bayan ang pagkakamaling iyon tulad ng hayagang paglabag sa konstitusyon ng ilang opisyal ng pamahalaan. Ipinigay na halimbawa dito, pinamunuan tayo ng isang leader na ayaw sumunod para sa isang hair follicle test para naman malamang siya ay tunay na adik o hindi. At ang pinakamatindi dito ay ang pagsisinungaling nito tungkol po naman sa 20 pisong per kilo na halaga ng bigas. Mga kaibigan, no? Nakatigil ngayon, di ba? Nakatenga ngayon. Parang pinalasap lang eh. Pinalasap lang ng ilang araw yung tao sa Visayas. Matikman yung kanilang 2 piso per kilo na bigas. Hindi rin po naitago ni BP Sara, mga kaibigan, ang sama ng kanyang loob matapos na kidnapin ang kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa pilitang dalhin sa dayuhang bansa para po naman litisin sa ICC sa Netherlands sa mga kasong kung saan-saan din natin malaman kung saan-saan nagmula, mga kaibigan. Ano? Hindi rin, hindi rin ho naiwasang banatan nitong si BP Sara ang hindi pinangalan ng mga opisyal ng pamahalaan na ayon sa kanya ay walang ibang layunin kundi insultuhin ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng pamamahagi ng ayuda o dole-outs kapalit ng kanilang boto. Malinaw naman ho na yan ang purpose nun, mga kaibigan. Ano ho? Bakit kailangang dumaan sa kamay ng mga politiko ang ayuda na yan? Kung talagang sincero ang gobyerno na mamigay ng ayuda, ipamigay sa mga opisyal po ng DSWD. Hindi yung mga politiko dahil siguradong nanakawin lamang yan eh. Imposibleng hindi. Di ba? Imposibleng hindi. Dahil dito muling nanawagan si BP Sara sa taong bayan, partikular sa mga supporters na sa darating po na eleksyon bukas, mga kaibigan, no? Tandaan ho ninyo, nanawagan si BP Sara sa taong bayan, partikular sa kanilang mga supporters na sa darating po na eleksyon sa Mayo 12 bukas, araw po ng Lunes, pairalin ang ating dignidad, ang katapangan sa pagboto ng ating mga napupusuan at gustong iluklok sa posisyon na mga kandidato. Hinihikayat din ni BP Sara ang bawat isa na ipangalandakan sa buong mundo na walang sapat na halaga ng ayuda, mga kaibigan, mula sa mga politiko, vote buying o pandaraya ang mangibabaw sa pagnanais ng bawat isa na bumoto sa kanila mga napupusuang mga kandidato. Yan ho ang ating tandaan ngayon, mga kaibigan, bago tayo bumoto bukas. Ano ho? Huwag kayong padadala doon sa mga namigay sa inyo ng ayuda. Galing kay congressman ito, kandidato, galing sa partidong ganito, huwag kunin yung, huwag kayong padadala sa ganun. Kunin nyo lang yung pera, pero huwag nyo silang iboto. Kung sino yung pupusuan nyo, yun ho ang dapat masunod, mga kaibigan. Siya nga pala ho, yung isa pang sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, itong
si Senadora Amy Marcos at si Congresswoman Camille Villar ho ay isama na natin dahil inadapt na talaga ng PDP Laban na sila yung kanilang mga guest candidates, mga kaibigan. No? Si Senator Amy Marcos at Congresswoman Congresswoman Villar dahil yung po kanilang mga nilalakad, ang kanilang mga advokasya ay tumutugma doon sa advokasya ng karamihan sa mga kandidato, partikular po ng Partido Demokratikong Pilipino. So good luck po sa ating lahat bukas sa mga boboto, mga kaibigan. Tandaan lamang ho, magdala kayo ng inyong kodigo. Sundin ang inyong napupusuan, huwag padadala sa ayuda ng mga politiko. Yan lamang po at Happy Mother's Day sa lahat. Magandang oras sa inyong lahat.